ako sa Germany, North Rhine-Westphalen. Bali, 10 years na ako dito. Pero before, naging OFW ako sa Malaysia. Parang bigla ako nagiging emotional kasi nung nasa Malaysia ako, naramdaman ko yung mababang pagtingin nila sa mga Pilipino. So, alam mo yun, kaya nung naging si Duterte, masyado akong sobrang pinagmamalaki ko siya. Alam mo yun, parang feeling ko every time na papasok ako sa opisina, parang dala ko yung bandila ng Pilipinas. Alam mo yun, na parang tatayo ako dahil hindi naman, yung iniisip nila ba na parang Pilipino, masyado, parang alila, parang ganyan. Tapos ang daming challenges nung nasa Malaysia. At saka nagtrabaho din ako sa Singapore ng time na yun. Tapos, kaya nung naging si Duterte, sobrang proud na proud ako bilang Pilipino dahil, alam mo yun, yung sa puso mo, ramdam mo yung pagmamahal sa bayan. At bilang OFW, feeling ko, kami yung nakakaano ng, sana ganito din yung bayan ko. Ganun. Parang, sana maging maayos din yung economy ng bayan ko para umangat din ang buhay ng parang gano'n. Tapos dahil ako ay Batanggenya, pero ngayon ay nakatira na kami sa Nueva Ecija. So, ang concern ko kaya ko binoto si BBM ay dahil para sa mga magsasaka. Dahil nung panahon na, alam mo yun, mga naluluging magsasaka nagpapakamatay dahil sa utang. Dahil para sa Yes. pag-pray nila, ang tatay ko, nakikisaka din kami. So, alam ko yung hirap. Alam na nung bata ako, lagi ako nakapaa sa bukid. Nag-eat siya ng itatanim na palay. Namumulot kami ng sibuyas para may benta na baon kami. So, para sa akin, nung sinabi ni BBM na siya yung magiging DA, parang ang laki-laki ng pag-asa ko. Pero, yun nga, nabudol din ako. And at the same time, yung continuity ng mga projects ni Tatay Digong. So, yun yung isa pa sa reason ko. Tapos ngayon yung concern ko, number one concern ko, is about sa droga. Dahil, paano na yung kabataan ngayon? Alam mo yun, meron akong pinsan na ang bait-bait dati. Ngayon, iba na yung ugali. Tapos yung tatay niya at nanay niya natatakot na pag-uwi sa bahay. Kasi kargado. Alam mo yun. So, nasa na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero kung ang Pangulo ay bangag, paano na? Diba? Tapos, another thing is yung bagong Pilipinas na yan, na nakakamura. Talaga, hindi ko pa nabasa yung buo, pero narinig ko yung snippet sa third floor studio, pina-follow ko din sila. Alam mo kahit nga yung kanta ng KOJC na ginawa ng kanta ng Pilipinas Nating Mahal, pinapatugtog ko yun. Umiiyak ako kasi yung emotion ko, yung nag-aalab yung dibdib ko. Tapos, every time may nangyayari, napapamura ako, sabi ng mga kapatid ko, ate, tigilan mo kasi puro ganun ang post ko sa Facebook. Lahat ng mga content nyo, sinishare ko, si Maharlika, Third Floor Studio, Sir Harry Rocket, Trixie Cruz Angeles, mga ganyan. Tapos, sabi ko, hanggat hindi bumababa yan, puro mga political content ang ilalagay ko sa Facebook ko. Dahil, ngayon nanginginig ako. Dahil alam mo yung galit ko, sabi ng asawa ko, puro yan na lang yung pinakikinggan mo. Kahit nasa opisina ako, kahit nagbabiyahe ako, ikaw yung podcast ko na nakikinig ako everyday. Kaya sana bumaba ka na BBM, huwag mo nang pahirapan ang taong bayan. Dahil para sa akin na isa kang salot dahil ang droga ay hindi tama para na maging baha sa Pilipinas. Yan ang isa sa pinakamalaking problema ngayon ng bansa natin para sa akin. Maraming salamat sa inyo.